First time ko magluto ng fried noodles na hindi fresh meat ang sahog. Dahil birthday ng anak ko, ipinagluto ko siya ng fried noodles. At ito na nga mga pangyaw ang aking mga ingredients. Gumamit ako ng 5 pirasong dried shrimp flavored noodles. Dahil wala nga tayong fresh meat mga pangyaw, kaya sasawagan natin siya ng luncheon meat. At syempre, hindi nawawala ang ating mga paboritong gulay. Pattern ng paghiwa ko sa aking mga ingredients para mas maganda naman itong tignan at mas presentable. Strips lahat. At ito na nga mga pangyaw, ipan-fry muna natin ang ating luncheon meat para medyo mag-light brown ang kulay nito at mas mabango bago natin ihalo sa ating fried noodles. Sa panahon na ito, ay signal number 3 ng bagyong Koinu. Oh my goodness, tinakaon pa na linggo ang pagkakaroon ng malakas na bagyo. Lalabas pa ba tayo? Nagdadalawang isip talaga ako. Kaya lang parang hindi kumpleto ang ating linggo kapag hindi natin nasilayan ating mga pangyaw. At syempre, sinong kakain ng ating niluto kung hindi natin dadalhin sa kanila, o diba? Para sa inyong kaalaman, ang aking noodles ay meron na siyang lasa dahil nga shrimp flavor ito, kaya medyo may alat-alat na siya. At saka syempre itong luncheon meat ay medyo maalat na din, kaya hindi na natin kailangan magdagdag ng maraming light soy sauce o kaya ng asin. Yan na nga mga pangyaw, medyo nag-light brown na, medyo toasted na ang ating luncheon meat. Kaya isi-set aside na natin yan at isusunod na natin igisa ang ating bawang. At ito nga pala ang tips kong pangmalakasan, huwag tayong maglagay ng sibuyas sa ating mga lulutong pagkain kung ito ay babaunin natin na mainit pa dahil ito ang dahilan kung bakit madaling napapanis ang pagkain. Bago nga pala mag-birthday ang anak ko, tinanong ko siya kung gusto niya maganda sa kanyang kaarawan. At ang sagot niya sa akin, ma, wag na. At tinanong ko siya kung bakit. And guess what kung anong sagot niya? Sabi niya, ma, tirahin mo na lang. Pagpapagawa ko doon sa sasira kong bike, yung regalo mo sa akin 4 years ago. Napaisip ako bigla, abay practical din pala itong anak ko, mana-mana lang talaga. Wow! Ang pagiging matipid, hindi ibig sabihin madamot ka. Nagpapatunay lang yun na wais ka. Sa panahon ngayon, kung hindi ka marunong magtipid, wala kang maiipon. Sa hirap ng buhay ngayon at mamahal pa ng mga bilihin, kailangan natin magtipid. At syempre, galingan natin sa paghawak ng pera. Huwag gastos dito, huwag gastos doon. Kaya saludo ako sa mga mister at mga misis na magagaling mag-budget sa mga allowance na natatanggap nila. At lalong saludo din ako sa mga kapwa ko OFW na marunong magtipid at mag-ipon. Huwag sana natin kalimutan ng pag-a-abroad ay pansamantala lamang. Darating ang araw na uwi tayo at pakapiling natin ang ating pamilya, kaya dapat may goal ka. Okay, balik tayo sa ating recipe. Nilagyan ko nga pala ng kaunting light soya sauce ang ating gulay. Ayan. Iluto natin ito ng halfway done lamang. Hanguin at isa-set aside natin ang ating gulay. Huwag na natin hugasan ng kawali. Lagyan na natin ng tubig. Pakuluin mabuti bago natin ilagay ang ating dried noodles. Ayan. Kailangan malusen natin ng ating dried noodles. Paborito ko yung ganitong noodles dahil gaano man katagal mo ito pakuluin, hindi siya na-overcook, hindi siya tumataba, hindi siya naduduro. Napakaganda ng texture niya at malasa siya. Masarap siya kainin. Kahit anong luto ang gawin mo, pwede rin siyang gawing noodles soup, pwede rin siyang fried noodles, o kaya gisado. Kagaya ng nasabi ko kanina mga pangyaw, may lasa na yung noodles, kaya hindi mo na kailangan lagyan ng mga seasonings. Very affordable nga pala ang noodles na ito. Ito yung Southtown noodles. $12 lang for 10 pieces. Ayan na mga pangyaw, malapit na sa katotohanan ng ating fried noodles o kaya ng ating gisado noodles. Ayan, ilalagay na natin ang ating toppings na gulay. At syempre, haluin natin mabuti para ma-blend ang lasa dahil ang ating gulay ay meron siyang light soya sauce. Ayan na nga, i-mix natin mabuti. Natakam ako bigla dahil sa amoy pa lang masarap na. Excited na ako patikim sa aking mga pangyaw ang aking niluting fried noodles. Kaya ayan, nag-decide na ako na lalabas ngayong araw kahit bumabagyo. Bago nga pala umalis ang aking mga amo, sinabihan ako na magiging signal number 8 ang bagyo pagkatapos ng 2 p.m. Kung kaya naman sinagot ko na, okay, don't worry, I will be back earlier. Kaya ang mga pangyaw, buo sa isip ko na babalik ako ng 2 p.m. Abay talaga naman nagmarites na. Na-enjoy na ang pagmamarites ng inyong lingkod. Ay, pagpasensyahan nyo na. Mga pangyaw, sa susunod, subukan mo ito kung wala kang fresh karne, lagyan mo ng luncheon meat. I'm sure masarap ito at magugustuhan ng madlang persons. At ito na nga ang outcome ng ating finished product. Wow! Itsura pa lang masarap na, nakakatakam. It looks so yummy. Kainan na! Ipapak ko ito ng mabilisan kahit mainit-init pa dahil kailangan ko nang umalis habang hindi pa masyadong malakas ang bagyo. Ayan na nga at maghahanda na tayo sa ating paglabas. Ipak na natin ang ating mga gamit. Let's go! Sa susunod na magbe-birthday, nung request nyo lulutuin ko. At pagkahandaan natin yan. Amen! Happy birthday, Mark Raisin! Ayan o, handaan ni Tita Gina sa'yo. May balatong, meron siyang igadong,
ako mamaya, o, nag-shower na rin yun. Sa kasamaang palad, maaga umalis yung bus dahil nga natatakot sila at medyo malakas-lakas na daw ang bagyo. Signal number 8 na. Kaya naman, ang inyong lingkod, dali-daling nagpunta sa MTR station at sumakay na nga ng train. Pagdating naman sa Chaiwan station, ayun na nga, inaasahan niyang may sasakyan siyang minivan, pero sa awa ng Diyos, wala kahit isang sasakyan. At nakapag-decide na nga ako mag-taxi, pero dun sa haba ng pila na naghihintay ng mga pasahero ng taxi, ayaw nila magsakay papunta sa aking destination. Dahil daw sa prone accident area ang aming lugar, dahil nga sa kabundukan. Naku, ang hirap palang tumira sa bundok, ayaw kang ihatid kapag pagdating ng bagyo o kaya kung anuman sakuna ang meron. Kahit magbayad ka pa ng 500, ayaw nilang kunin dahil ayaw nila daw na masira ang kanilang sasakyan. Thank you Lord at mababait ang amo ni Bunso na silang nagpasilong sa akin at nagpakain sa akin. At sa kabilang panig ng mundo, ayan nga at may kaunti silang salo-salo. Hindi ako pumayag na hindi magkaroon ng cake ang aking anak. Yun nga lang nagrereklamo siya at maasim daw ito dahil nga kiwi blueberry cheesecake flavor ang aking pinili. Wala man masasarap na handa, at least yung cake ang bubuo sa iyong kaarawan anak. Happy birthday! I love you and I miss you so much. I wish you all the best and may all your dream come true. God bless you. Happy birthday to you.